Ang category 1, ito yung mga wala naman silang kagat o kalmot, pero sila yung mga high risk. High risk na magkaroon ng kagat o kalmot. Sila yung mga pet groomers, mga vet, handlers, and then yung mga people na mayroong alaga talaga sa bahay. So, ang ina-advise natin sa kanila is magkaroon sila ng pre-exposure vaccination para in case magkaroon sila ng exposure, meron na agad silang protection. And then, magdadagdag na lang tayo gamit yung booster. Ang sunod na category is yung category 2. Ito naman yung mga common na misconception na mababaw lang, maliit lang, na hindi naman siya nagkaroon talaga ng breakage doon sa integrity ng skin. Or yung kung mga sinasabi nila na hindi naman po dumugo, ano po? Hindi naman dumugo, pero namula lang siya. Pero kailangan pa rin natin ditong magbakuna. Post-exposure pa rin ang ina-advise natin dito. Kasi meron possibility tayong hindi nakikita na maliliit na sugat. So para sigurado tayo, kailangan pa rin natin magbakuna. And then yung category 3 naman, ito yung mga sugat na galing sa kuko o ngipin ng aso or pusa na nagkaroon talaga ng break doon sa integrity ng skin. Pwede sabihin natin na dumugo, mayroon siyang puncture, o kaya meron talaga siyang sugat. Ito po yung tinatawag nating transdermal wounds, tama po ba? Yes, tama. Dito naman, ang kailangan natin dito is post-exposure prophylaxis ng anti-rabies, and then nagre-require tayo dito ng ERIG. Ano po yung ERIG na bakuna, Sir Yes. Joseph? Si ERIG, ito yung binibigay natin.